Si Rio ay isang ordinaryong binatilyo na nabangga ng truck at muling isinilang sa isang mundong puno ng mahika. Nakakuha siya ng kakayahang gumamit ng water magic, at ang tanging hangarin niya ay mamuhay ng tahimik at mapayapa, ngunit hindi niya napapansin na unti-unti siyang nagiging pinakamalakas na mage sa buong mundo. Isang araw, nagising si Rio na 15 taong gulang sa isang kakaibang puting lugar, at habang nalilito siya sa mga pangyayari, may lumitaw na matangkad na lalaking blonde na nagsabing patay na raw siya. Gayunpaman, bigla niyang naalala na nasagasaan siya ng truck, kaya't agad niyang tinanong ang lalaki kung siya ba ang Diyos. Sagot ng lalaki, isa raw siyang anghel na naatasang magpadala kay Rio sa ibang mundo. Hindi makapaniwala si Rio na muli siyang isinilang, at ipinaliwanag ng anghel na maaari siyang mamuhay ayon sa gusto niya sa kanyang bagong buhay. Dahil mabait at simple lang si Rio, gusto lang niyang magkaroon ng mabagal at mapayapang pamumuhay. Pumayag naman ang anghel at sinabi nito na ang mundong pupuntahan niya ay may mahika, at humigit kumulang 20% ng tao ay may kakayahang mag-cast ng magic spells. May natural na talento si Rio sa water magic, at dahil pinili niyang mamuhay ng simple, sinabi ng anghel na ilalagay siya sa isang ligtas na bahay sa gitna ng kagubatan. May pagkain siya roon para sa 2 buwan, at may nakapaligid na protection spell para hindi siya magawang lapitan ng mga halimaw. Pagmulat ni Rio, napagtanto niya na nasa bahay na siya sa gitna ng gubat, at agad siyang lumabas para subukan ang bago niyang kapangyarihan. Pagbalik niya sa loob, sinuri niya ang bahay at may nakita siyang mga karne sa isang malamig na silid at isang walang laman na paliguan. Sa mesa naman ay may nakita siyang kutsilyo at 2 libro na naglalaman tungkol sa mga halimaw at halaman sa paligid. Pagkatapos niyang masuri ang lahat, bumalik siya sa labas at nag-eksperimento sa mahika. Ngayon ay natuklasan niya na kaya niyang lumikha ng tubig gamit lang ang imahinasyon, na walang kailangan na spell o incantation, at nang nagpa siyang maligo ng mainit na tubig ay katamtamang temperatura lang na tubig ang kaya niyang malikha. Pagkatapos ay nagdesisyon siya na gumawa ng apoy at sinubukan niya ang estilo ng mga taong nasa kuweba, kaya't gumamit siya ng 2 kahoy, ngunit wala itong epekto dahil kulang siya sa lakas at teknik. Nang sumuko na sana siya ay naisip niya na gumamit ng sikat ng araw, kaya't gumawa siya ng lente gamit ang yelo, iniisip ang pagbuo ng mga water molecule habang nilalabas ang init. Sa ilang sandali ay matagumpay niyang napalamig ang tubig hanggang maging yelo, at inukit niya ito para maging bilog, sa kanya ito ginamit na parang magnifying glass para makagawa ng apoy. Dahil doon, na-e-enjoy niya ang mainit na tubig habang naliligo sa gabi, at napagtanto niya na kaya niyang gumawa ng mainit na tubig kung gagamitin niya ang kaalaman ng modernong siyensya sa mahika. Kinabukasan, habang kumakain ng pinatuyong karne ay naisip ni Rio na kailangan niyang palakasin ang kanyang attack power, dahil darating ang araw na mauubos ang kanyang pagkain at kakailanganin niyang maghanap ng mga halimaw. Sinimulan niya ang kanyang pagsasanay sa pamamagitan ng pagpapakawala ng water ball papunta sa puno, at tinamaan niya ito agad, ngunit wala naman itong pinsala. Gayunpaman ay hindi siya nawalan ng pag-asa at sinubukan naman niya ang high-pressure water magic, pero kulang ang lakas at hindi man lang tumama sa puno, na para lang daw siyang umihi mula sa kamay niya. Sa mga puntong ito ay unti-unti siyang nadidismaya, pero naalala niya ang sinabi ng anghel, na ang susi ng mahika ay ang imahinasyon at gagaling lamang siya sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasanay. Patuloy na nagsasanay si Rio sa pagpapaputok ng water jet hanggang sa palagi na niyang natatamaan ang puno, at pagsapit ng gabi, nagawa na rin niyang lumikha ng mainit na tubig na direkta mula sa kanyang mahika. Kinaumagahan, sinubukan naman niyang gumawa ng ice crystal mula sa hangin, dahil matagal na niyang pangarap na gumamit ng ice magic spell. Gayunpaman ay napagtanto ni Rio na mas mahirap magpalipad ng yelo kumpara sa tubig, ngunit kahit ganoon ay hindi tumigil si Rio sa pagsasanay, at pinagsabay pa niyang pagpraktisan ang iba't ibang bersyon ng kanyang water magic. Lumipas ang ilang araw ay mas naging bihasa siya sa paggamit ng tubig at yelo, hanggang sa isang araw, nagpa siyang pumasok sa kagubatan para manghuli ng makakain. Habang ginagalugad niya ang napakagandang gubat, naisip niyang mag-uwi na lang ng ilang halamang gamot bago niya naisipan na bumalik sa kanyang bahay. Ngunit sa sandaling iyon ay bigla niyang napansin ang isang galit na baboy damong nakatitig sa kanya, kaya't napatigil siya sa takot ng umatake ito, at muntik na siyang tamaan kung hindi siya nakaiwas sa huling segundo. Nang tinamaan ng baboy ang isang puno, napilitang maglakas loob si Rio, nilagyan niya ng malapad na yelo ang lupa sa unahan nito kaya nadulas ang halimaw. Habang nadulas ang baboy papunta sa kanya, gumawa si Rio ng maraming matutulis na yelo sa dulo ng dadaanan nito,
at nang sumalpok ang baboy ng buong bilis ay tinamaan ng mga matutulis na yelo at agad itong namatay, literal na parang naging Swiss cheese. Dahil sa biglaang pangyayari ay hindi makapaniwala si Rio na nanalo siya, at makalipas ang ilang oras ay binuklat niya ang libro tungkol sa mga halimaw, at nalaman niyang isa raw sa pinakamahihinang uri ang baboy damo. Ngayon niya lang nalaman na kahit mga mahihinang halimaw ang laman ng libro, napansin niya na may dalawa itong espesyal na pahina sa huli. Ang una ay tungkol sa mga dragon, mga nilalang na kaya umanong sunugin ang buong syudad, at kung makakakita ka nito ay kailangan mong tumakbo kaagad. Ang ikalawa naman ay tungkol sa mga demonyo, mga nilalang na hindi alam ang pinagmulan, at ang tanging payo sa libro, magdasal ka na sana'y hindi ka makatagpo ng isa dahil siguradong katapusan mo na. Napagtanto ni Rio na napakalaki ng mundong ito at kailangan niyang lumakas ng mabilis, kaya't kinabukasan, naghubad pa siya ng damit at naging si Tarzan habang muling pumalaot sa gubat. Sa pagkakataong ito, inatake siya ng isang malaking ibon at halos hindi niya naiwasan ang unang atake, at nagpakawala ang dambuhalang ibon ng mga invisible slash, at napagtanto ni Rio na sobrang lakas ng halimaw na ito para sa kanya. Tumakbo siya habang gumagawa ng ice block sa likod niya para harangin ang mga wind slash, saka nagpaputok ng water jets pabalik sa halimaw. Naiwasan ng Assassin Hawk ang lahat at umatake ng buong bilis, pero nakagawa si Rio ng ice wall sa huling segundo at napigilan ang pag-atake. Dahil sa tindi ng salpukan ay nabawasan ng isang mata ang ibon at napilitan itong umatras, at malaking kalamangan iyon para kay Rio, ngunit dahil sa pagtakbo niya ay nawala siya sa kanyang direksyon. Habang sinusubukan niyang bumalik sa kanyang bahay, nadiskubre niya ang isang kumikislap na lawa, at sa ibabaw ng tubig ay nakatayo ang isang headless knight kasama ang isang headless horse. Dahil doon ay nanlaki ang mata ni Rio sa nakita niya, at pagtingin sa kanya ng headless knight, mabilis siyang nakatakas at nakauwi ng buo. Pagkatapos noon, nagpatuloy siya sa pag-explore sa gubat, lumalaban sa mas malalakas na halimaw at pinapahusay ang kanyang attack magic. Pagsapit ng gabi ay bumalik siya sa lawa, at nandoon muli ang headless knight na tila naghihintay sa kanya. Gayunpaman, wala siyang makita kahit anong impormasyon tungkol sa mga headless riders sa libro, kaya't nagtataka siya kung dahil ba ito sa sobrang taas ng level nila, o baka dahil hindi talaga sila itinuturing na halimaw sa mundong ito. Ngunit sa huli ay walang saysay ang lahat ng iyon dahil nagpunta si Rio para harapin at makipaglaban sa halimaw, kaya't inatake niya ang headless knight gamit ang espada niya na gawa sa yelo, pero ni isang tama ay hindi niya magawa. Sa kabila ng kanyang mga atake ay siya ang paulit-ulit na tinamaan, ngunit napipigilan naman niya ang mga ito gamit ang kanyang ice magic. Sa kalaunan, nanlumo siya at bumagsak sa lupa dahil sa pagod, ngunit hindi siya pinatay ng headless knight dahil sinasanay lang pala siya nito, at nang muli siyang tumayo ay lumapit ang headless knight habang may hawak na maliit na kristal na kutsilyo. Binalutan niya ng tubig ang kutsilyo at saka pinatigas at naging isang espada na gawa sa yelo, at pagkatapos ay iniabot nito ang sandata kay Rio, at naunawaan niya na gusto siyang turuan ng knight na pag-aralan at pagsanayan ang kakayahang iyon. Pagkaraan ng ilang araw ay muling nakasalubong ni Rio ang dambuhalang ibon na nakalaban niya noon, at ngayon ay mas malakas na bersyon na ito, ngunit tila nawala ang dati nitong ranggo at karapatan. Nagpadala ang Assassin Hawk ng mga wind slash kay Rio, at mabilis siyang gumawa ng mga ice wall para harangin ang mga atake nito, ngunit halos tamaan siya ng mga pag-atake na kayang sirain ang kanyang mga ice magic, dahil mas lumakas ito kaysa noong una nilang pagkikita. Ngayon ay nagpa siya na tumakbo palayo si Rio dahil puro pagdepensa lamang ang kaya niyang gawin, at biglang sumugod ang dambuhalang ibon ng sobrang bilis, ngunit napahinto niya ito sa pamamagitan ng paglalagay ng maraming ice wall. Gayunpaman ay sinubukan niyang umatake gamit ang mga ice shard, ngunit hindi iyon tumama, at sunod namang gumamit ang ibon ng malakas na tunog na agad nagpasabog sa lahat ng ice magic niya. Dahil doon ay napagtanto ni Rio na delikado na siya, lalo na nang matapos siyang magulat at literal na patayin gamit ang kidlat na ibinato ng halimaw. Pagkatapos ay sumugod ang dambuhalang ibon para tapusin siya, pero mabilis na nahugot ni Rio ang kanyang crystal sword at napigilan ang pag-atake. Kahit ang mga hindi nakikitang wind slash ng ibon ay kaya niyang hatiin, at nang muli itong sumugod ay tinamaan niya ito sa dibdib. Sa ilang sandali ay bumagsak ang ibon, at nang nilapitan ni Rio ay doon niya napagtanto na kahit 2 beses pa lang silang nagkita, tila nabuo sa pagitan nila ang isang matibay na pagkakaunawaan. Pagkatapos ng lahat, nagpasalamat si Rio dahil naging inspirasyon niya ito para maging mas malakas, at hinugot niya ang espada upang hayaan itong mamatay ng mapayapa. Habang pauwi na si Rio ay laking gulat niya nang biglang lumitaw ang isang dragon sa kanyang harapan,
at inakala niya iyon na ang kanyang huling araw, ngunit laking gulat niya nang nagsalita ang dragon sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe sa kanyang isipan. Tinanong siya nito kung nakita niya ang isang dambuhalang ibon, at kinabahan si Rio, iniisip na baka napatay niya ang alaga ng dragon. Sa kabutihang palad ay mahinahon at mabait ang dragon, at pinuri pa nito ang nagawa ni Rio at ibinunyag rin ng dragon na ang espada niya ay isang pambihirang sandata, na ang espada mismo ng Fairy King. Dahil doon ay halos hindi makapaniwala si Rio, at napagdesisyonan niya na mas kilalanin ang mundong ito kasama ang dragon, na nagpakilala bilang si Luel. Nag-usap sila ng buong maghapon, ngunit kinagabihan ay tinawag si Luel pabalik sa kanyang tirahan, at sinabi nito kay Rio na maaaring magtagpo silang muli balang araw. Makaraan ang ilang linggo, nakaramdam si Rio ng matinding pagnanasa sa seafood kaya pumunta siya sa dalampasigan, ngunit laking gulat niya nang makakita siya ng isang barko na nawasak. Sa ilang sandali ay nakakita siya ng isang lalaki na malapit dito, ngunit nang lapitan niya ay wala na itong buhay. Gayunpaman ay bigla niyang narinig ang isang umuungol, kaya't naliwanagan ang mukha ni Rio, sapagkat ito ang unang tao sa mundong ito na kanyang nakita. Ang lalaking iyon ay si Abel, na nagkaroon ng mga flashback habang nasa bingit ng kamalayan. Nakita niyang muli sa kanyang alaala ang dambuhalang pugita na umatake sa kanilang barko sa gitna ng bagyo, na naging dahilan para mahulog siya sa dagat. Pagmulat ni Abel sa kanyang mga mata ay nakita niyang nasa bahay siya ni Rio, at nang napagtanto niyang nakaligtas siya sa trahedya ay agad niyang hinanap ang iba, ngunit paglabas niya ng bahay ay lalo siyang nalilito dahil hindi niya alam kung nasaan siya. Bigla naman siyang nilapitan ni Rio mula sa likod na ikinagulat ni Abel, dahil kahit isa siyang bihasang mandirigma ay hindi niya naramdaman ang paglapit nito. Napansin din niya ang kakaibang pananamit ni Rio, pero pinili niyang maging magalang at huwag na muna itong banggitin. Nagpakilala siya at nagpasalamat kay Rio sa pagligtas sa kanya, at sinabi naman ni Rio na siya lang ang natulungan niya, dahil patay na ang lahat nang makita niya ang mga kasamahan nito. Gayunpaman ay sinabi ni Abel na huwag na itong mag-alala dahil mga smuggler lang naman sila, pero bago pa siya makapagpaliwanag, biglang tumunog ang kanyang kumakalam na tiyan. Pagkatapos ay inaya siya ni Rio na kumain muna, at habang kumakain sila, hindi napigilan ni Abel na pag-usapan ang kakaibang pananamit ni Rio. Ipinaliwanag ni Rio na wala siyang ibang damit at wala rin siyang tela para gumawa ng bago, kaya't sinabi ni Abel na bumili na lang, ngunit agad niyang naisip na baka masyadong mahirap si Rio. Ipinaliwanag naman ito ni Rio, sinasabing siya lang ang nakatira sa lugar na ito, at nang tinanong ni Abel kung nanghuhuli ba siya ng pagkain ay tumango si Rio. Nang tanungin naman kung kutsilyo lang ang gamit niya, ipinakita ni Rio ang kanyang water magic, at sinabing karaniwan siyang gumagamit ng mahika para maghanap ng pagkain. Dahil doon ay humanga si Abel dahil kalahati lang sa kanilang populasyon ang may kakayahang gumamit ng magic, at kabilang siya sa kalahating walang kakayahan, kaya't nabigla si Rio dahil sinabi ng anghel sa kanya na 20% lamang ang may kakayahan. Pagkatapos ay hiniling ni Abel na dalhin siya ni Rio sa dalampasigan dahil may kailangan siyang patunayan, at habang naglalakad ay sinabi niya na siya dapat ang humarap kung may panganib, dahil ayaw niya na siya ang palaging inililigtas. Pinayagan naman siya ni Rio, at nang makarating sila sa nawasak na barko ay nakita nilang nawala ang lahat ng mga bangkay, kaya't inakala ni Abel na kinuha ang mga ito ng halimaw sa dagat, at muli siyang nagpasalamat kay Rio sa pagsagip sa kanya. Sinabi niya na hindi niya natagpuan ang hinahanap niya at gusto niyang hanapin ang kanyang mga kasama, pero malayo silang itinapon ng bagyo, kaya hindi niya alam kung anong direksyon ang dapat niyang tahakin. Bigla siyang nakaisip ng ideya at tinanong si Rio kung gusto niya na sumama sa kanya na ikinagulat ni Rio. Ngunit ipinaliwanag ni Abel na kailangan niya ng gabay pabalik, at tutulungan niya rin si Rio na makahanap ng trabaho para gumanda ang buhay nito. Matagal itong pinag-isipan ni Rio at sa huli ay pumayag siya na sumama kay Abel pabalik sa lungsod, at sa kalaunan ay malungkot niyang tinignan ang kanyang hardin na pinaghirapan niyang alagaan dahil kailangan niya itong iwan. Nang gabing iyon, sinabi niya kay Abel na may babalikan lang siyang tao, at kahit nagtataka si Abel ay pinili niya na hindi na ito pag-usapan pa. Nagpunta si Rio sa lawa upang kausapin ang Headless Knight, at sinabi niya na aalis siya ng matagal mula sa kagubatan, at nagpasalamat siya dahil tinuruan siya nitong lumaban. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang espada, at sinabing magsasanay siya ng mas matindi ngayong gabi. Hinugot ng Headless Knight ang kanyang espada, at agad namang sumugod si Rio, tinutulak siya pabalik gamit ang sunod-sunod at walang humpay na atake. Matapos ang mahabang laban ay napagod si Rio at bumalik ang Knight sa lawa, at nagpasalamat muli si Rio, ngunit nanatiling tahimik ang Knight.
Pagkarating nito sa dati niyang pwesto ay bigla itong lumingon, at mula sa ilalim ng tubig ay inangat niya ang isang mahiwagang armor, na isang pamamaalam na regalo. Dahil sa kanyang ipinakitang kabaitan, napaiyak si Rio sa tuwa at muling nagpasalamat bago umuwi. Kinabukasan, naghanda na sina Rio at Abel para sa kanilang paglalakbay, at naging emosyonal si Rio habang inaalala ang lugar na matagal na niyang tinitirhan. Sa gitna ng kagubatan ay nakasalubong nila ang isang mabangis na baboy ramo, at sinabi ni Abel na siya na ang bahala, na agad siyang sumugod at hinugot ang kanyang espada at ginamit ang isang combat skill na literal na pumatay sa halimaw sa pamamagitan lang ng isang atake. Dahil doon ay namangha si Rio at nagtanong kung ano ang combat skills, at ipinaliwanag ni Abel na iyon ay kakayahang ginagamit ng mga mandirigma na may dalang sandata. Kinagabihan ay nagpahinga sila sa loob ng isang puno, at sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy sila sa paglalakad. Pagdating sa isang lawa ay nakakita sila ng ilang butiki, at dahil kilala ang mga ito sa matinding lakas ay nagpasya si Abel na umiwas, ngunit nang naramdaman ni Rio na sinusundan pa rin sila ay naghanda si Abel para lumaban. Gayunpaman ay sinabi ni Rio na masyadong marami ang kanilang kalaban kaya't nagpasya siyang gumamit ng magic, ngunit nag-alala si Abel dahil walang dalang magic staff si Rio, pero nagulat siya nang biglang maglabas si Rio ng mga ice shard at sabay na tinamaan ang 4 na lizard monster. Pagkatapos ng laban, tinanong ni Abel kung anong magic spell ang ginamit niya, at sumagot si Rio na karaniwang ice magic lang iyon. Gayunpaman ay nagulat si Abel dahil ang mga wind mage na kilala niya ay isang beses lang makapag-cast ng atake, pero si Rio ay 4 agad, at sinabi ni Rio na baka problema lang iyon sa wind magic dahil normal lang ang gumamit ng maraming spell sa water magic. Dahil walang masyadong alam si Abel tungkol sa mahika, naisip niya na hindi na ito kailangang pag-usapan at hinikayat si Rio na magpatuloy sa paglalakbay, ngunit bago sila umalis ay gumawa si Rio ng 2 baso gamit ang yelo at nilagyan niya ng tubig. Sa puntong ito ay napansin ni Abel na kakaiba ang incantation na ginamit niya, pero sinabi ni Rio na baka mali lang ang narinig niya noong una, at pagkatapos noon ay binigyan ni Abel si Rio ng barya, at tuwang-tuwa si Rio dahil iyon ang unang beses niyang makakita ng pera. Napanganga si Abel dahil inakala niya na mahirap lang si Rio, pero hindi niya inakala na ganito talaga kahirap si Rio dahil ngayon lang siya nakakakita ng pera. Ikinwento ni Abel na may 3 malalaking bansa sa sentro ng rehiyon, ang Kingdom of Knightley, Dibuki Empire, at Handelyo Federation. Nagsimulang mangasar si Rio sa Dibuki Empire dahil ayaw niya ang pangalan nito, at habang inaalipusta niya ang pangit na pangalan ay nakarating sila sa isang malawak na lupain. Habang nag-uusap sila ay may bato sa tabi nila ang biglang gumalaw, kaya agad itong hinati ni Abel, at mabilis namang nagtayo si Rio ng water shield para pigilan ang mga tumilapon na bato. Ngayon ay napagtanto ni Abel na nasa pugad sila ng mga golem, at nagtanong si Rio kung hindi ba dapat mas mukhang tao ang itsura ng golem, ngunit sinabi ni Abel na unahin muna niyang asikasuhin ang laban. Sumugod siya sa pinakamalapit na golem at binutasan ito, ngunit mabilis ding nagsara ang sugat at umatake ang golem pabalik. Umatras si Abel at sinasabi na hindi gumagana ang mga atake nila laban sa mga golem, ngunit nakakuha ng ideya si Rio, lumikha siya ng napakalaking yelo sa ere at ibinagsak ito sa mga golem at nadurog ang mga ito. Halos hindi makapaniwala si Abel dahil ngayon lang siya nakakita ng ganoong uri ng salamangka, pero ilang ulit pa itong ginamit ni Rio hanggang sa mapuksan nila ang natitirang mga golem. Pagkatapos ng laban, nakakita sila ng espesyal na golem na may malaking magic stone, at sinabi ni Abel na mataas ang presyo ng mga batong ito sa palengke. Gusto sanang makuha ni Rio ang mga magic stone ng ibang golem, pero bumaon ang mga ito sa yelo, ngunit hindi raw siya isang baliw para mag-abala pang tunawin ang lahat ng iyon. Nagpatuloy sila sa paglalakbay, at di nagtagal ay nakita nila ang dambuhalang buwaya na nagpapahinga sa gubat dahil masyadong magulo sa Senado. Tinawag ito ni Abel na dambuhalang halimaw, isang napakadalang at napakalakas na nilalang na hindi pa niya nakikita kailanman. Nagtanong si Rio kung maaari ba nila itong hulihin, ngunit sinagot siya ni Abel na imposible iyon. Maya-maya, dumating ang ilang mga dragon, at natuwa si Rio dahil makakakita sila ng laban ng halimaw laban sa halimaw. Nagsimulang magpaputok ng magic-infused ang mga dragon, ngunit isang malakas na sigaw lang ng buwaya ang nagpawalang bisa sa kanilang mahika, na naging dahilan para bumagsak ang mga ito. Ipinaliwanag ni Rio na mukhang gumamit ng anti-magic ang dambuhalang buwaya, at nang naghapunan sila, nagtanong si Abel tungkol sa nasabing kakayahan dahil mga bitag lang sa piitan ang alam niya na may ganoong epekto. Natuwa si Rio nang marinig ang salitang piitan, at sinabi ni Abel na may malapit na piitan sa lungsod ng Lun, na ang kanilang destinasyon.
Ngayon ay nayamot si Rio dahil bakit ngayon lang daw ito nabanggit, at tinanong niya kung may iba pa bang lihim si Abel, at tumango si Abel at sinabihan si Rio na may alam siya tungkol sa mga duwende at elf. Humingi naman si Rio ng paliwanag, at ilang araw pa ang lumipas bago sila makarating sa bulubundukin. Sinabi ni Rio na tiyak na may pamayanan ng tao paglagpas nila roon. Nagtataka si Abel kung bakit siya nakakasigurado, at napaisip si Rio kung sasabihin ba niya na may dragon siyang nakilala na nagkwento ng maraming bagay tungkol sa kanilang mundo, pero sa huli ay pinili niyang itago ang impormasyong ito at sinabi niya na kaalaman iyon na lampas sa abot ng tao. Hindi nagtagal ay may narinig silang kakaibang tunog at naghanda silang lumaban, at nakita nila ang isang agila na bumaba mula sa langit na isang napakalakas na halimaw, kaya pareho silang nataranta at halos mamatay si Abel sa sobrang kaba. Ngunit mabilis na naresolba ni Rio ang sitwasyon nang itapon niya ang isang malaking piraso ng karne pataas, kaya't ginaya ito ni Abel, at sinunggaban ng agila ang parehong karne bago ito lumipad palayo. Ngayon ay nakahinga sila ng maluwag dahil alam nila na hindi sila magtatagal kung nakikipaglaban sila. Habang naglalakad, sinabi ni Abel na mahigit isang siglo nang walang tao ang nakakita ng dambuhalang buwaya at agila, at ang matataas na bundok ang marahil na humaharang sa mga halimaw na makarating sa mga pamayanan. Naalala ni Rio na nanggaling sa hilaga ang mga dragon na nakipaglaban sa dambuhalang buwaya, ibig sabihin ay malapit lang ang pugad ng mga ito. Hindi nagtagal ay nakakita sila ng ilang dragon na kumakain ng isang halimaw, at gusto sanang lumaban ni Rio, ngunit sinabi ni Abel na karaniwang 20 veteranong adventurer ang kailangan para matapatan ang lakas ng isang wyvern. Sinabi naman ni Rio na hindi nila maiiwasan ang mga ganitong laban sa hinaharap, at tinanong niya si Abel kung mas magiging madali ba kung maipako nila sa lupa ang mga wyvern. Sinang-ayunan ni Abel na kaya niyang talunin ang isa sa mga halimaw sa malapitang labanan, kaya agad na lumabas si Rio at naglabas ng mahiwagang spell, para lang makapagpalitaw ng 4 na ice candy na tumusok sa mga pakpak ng mga wyvern. Ginamit naman ni Abel ang pagkakataon para tapusin ang mga ito, ngunit dumating pa ang 2 pang halimaw. Gayunpaman, muli silang pinigilan ni Rio gamit ang kanyang ice magic, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya gumamit ng spell, kaya't nagsimulang magduda si Abel. Sa ilang sandali ay natalo nila ang lahat ng mga wyvern at nakakuha pa ng maraming magic stone, kaya't ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay patungong hilaga. Makalipas ang ilang oras, natawid nila ang kabundukan at narating ang mga luntiang burol. Namangha si Abel na nagawa nilang talunin ang ilang mga halimaw, at nakakuha pa sila ng maraming magic stones na siguradong kikita sila ng malaking halaga pagdating nila sa imperyo. Biglang naging interesado si Rio kung saang bansa sila papunta, dahil ayos lang sa kanya ang kahit ano, maliban lang sa Dibuki Empire. Nang sinabi ni Abel na nasa hilagang bahagi pa iyon ay halatang naging magaan ang loob ni Rio, at dahil dito ay nagtataka si Abel at tinanong siya kung may problema ba siya sa imperyo. Sumagot si Rio na wala siyang galit sa bansa o sa mga tao, pero sobrang nakakatawa daw ang pangalan kaya ayaw niyang pumunta doon, ngunit para kay Abel ay nakapagtataka ang kanyang rason. Maya-maya ay napansin ni Rio ang isang kalsada sa malayo, at nang makita ni Abel na konektado ito mula sa silangan hanggang sa kanluran, napagtanto niya na hindi ordinaryo ang bundok na kanilang dinaanan. Pero nang tanungin siya ni Rio kung ano ang iniisip niya, sinabi lang niyang wala dahil nakakatiyak siya na dadalhin sila ng kalsada sa isang bayan. Nasasabik si Rio sa kanyang ideya na makakatulog sila sa totoong kama, at inirekomenda naman ni Abel na tikman niya ang pagkain sa bayan. Pagsapit ng gabi ay nakarating sila at kumain sa isang inn, at iminungkahi ni Abel na magparehistro si Rio sa Adventurers Guild upang magkaroon siya ng lisensya na magsisilbing pagkakakilanlan. Ipinaliwanag pa ni Abel na hindi na niya kailangang magbayad ng buwis kapag pumapasok sa mga lungsod kung mayroon siyang lisensya, at ipinaalala pa ni Abel na siya ang nagbayad ng isang silver coin para makapasok silang dalawa. Agad naman siyang tinukso ni Rio, na para bang nagtatala si Abel ng bawat barya na ginastos niya para sa isang kaibigan. Dahil sa kanyang sinabi, medyo nagalit si Abel pero nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Sinabi niyang kung sasali si Rio sa guild, sila rin ang bibili ng magic stone at monster materials sa magandang presyo. Dagdag pa niya, mga wizard lang ang marunong gumamit ng mga materyales na iyon, kaya nagkaroon ng interes si Rio, ngunit hindi na siya nakapagtanong nang dumating ang waitress na dala ang paborito niyang pagkain. Hindi makapaniwala si Rio na may kaldereta sa mundong ito, dahil ang chef nga na si Gordon Ramsay ay kinakailangan pang bumiyahe sa iba't ibang lugar para makabuo ng perpektong kaldereta, kaya medyo inaasahan niyang ganoon din dito. Lalo siyang nagulat dahil kasing sarap ito ng diwata pares na kinakain niya sa Japan, kaya't agad niya itong inubos at umorder pa ng marami. Kinabukasan,
Puro papuri pa rin ang sinasabi ni Rio tungkol sa kaldereta, at pabiro niyang sinabi na isa pa itong bagay na itinago ni Abel sa kanya. Hinimok niya si Abel na ibunyag na ang lahat ng sekreto nito, na ikinagulat naman ni Abel, pero ang totoo ay gusto lang malaman ni Rio kung saan makakahanap ng masarap na dessert sa bayan. Kabado na lumayo si Abel at nagsabing hindi siya mahilig sa matatamis, kaya naman nagtataka si Rio sa medyo kakaiba niyang ugali. Gayunpaman, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay, at di nagtagal ay narating nila ang bayan ng Lun na napapalibutan ng malalawak na taniman ng palay. Pagdating nila sa tarangkahan, agad na nakilala si Abel ng bantay na si Nimmer, at labis itong nagulat dahil ilang buwan na siyang nawawala. Ipinaliwanag ni Abel na hindi maganda ang nangyari at nakabalik lang siya dahil kay Rio, at nagpasalamat si Nimmer kay Rio sa pagsagip sa kaibigan niya at masiglang kinamayan si Rio, bago siya muling makipagkwentuhan kay Abel. Pagkapasok nila sa bayan, sinabi ni Abel kay Rio na kailangan nilang dumiretso sa guild, dahil maaari nitong mapataas ang kanyang ranggo sa mismong araw ng kanyang pagpaparehistro. Ayon sa kanya, karaniwang F-rank ang ibinibigay sa mga bagong adventurer, ngunit kung may B-rank pataas na magre-rekomenda, maaaring agad silang magsimula bilang D-rank. Nang makarating sila sa guild, masaya at nagulat ang lahat na makita si Abel, at agad siyang pinalibutan na para bang isang tanyag na tao. Natuwa naman si Rio dahil marami pala ang nagmamalasakit kay Abel, at lumabas muna siya upang magpahangin, ngunit habang naglalakad ay bigla siyang nabunggo sa isang elf. Nabighani si Rio sa kanyang matutulis na tenga at magandang mukha, ngunit tila hindi rin mapigilan ng elf ang tumingin sa kanya dahil sa kanyang baluti. Nakilala niya iyon bilang baluti ng hari ng mga diwata, at sinabing malamang ay lubos na nagtiwala sa kanya ang hari para ibigay iyon. Hindi naintindihan ni Rio ang ibig niyang sabihin, ngunit nagpaalam na agad ang elf dahil nagmamadali raw siya, sabay sabing sana'y magkita silang muli. Dahil doon, nananatiling nakatulala si Rio hanggang sa lumabas si Abel upang hanapin siya at yayaing pumasok muli. Ipinakilala siya ni Abel sa kanyang mga kaibigan bilang kanyang tagapagligtas, at nagpasalamat ang lahat kay Rio, at unti-unti na niyang nagustuhan ang mga papuring natatanggap niya. Pagkatapos ay dinala siya ni Abel sa punong tanggapan, at hiniling sa tagapangasiwa na irehistro si Rio bilang D-rank adventurer sa rekomendasyon niya. Nagulat ang tagapangasiwa dahil kailanman ay wala pang inirekomenda si Abel mula sa kanyang grupo, at ipinaliwanag naman ni Abel na espesyal na tao si Rio. Sinabi ng tagapangasiwa na kailangang patunayan ni Rio ang lakas nito bago maaprubahan ang kanyang hiling bilang D-rank, kaya't sinabi ni Abel na nais niyang makipag-usap ng direkta sa Guildmaster. Pinaghintay muna sila ng 1,000 taon, at di nagtagal ay nagmadaling dumating ang baklang Guildmaster na si Yu nang malaman niya na nakabalik ang kanyang crush na si Abel. Ngayon ay ipinakilala ni Abel si Rio at sinabi niya na nais niyang makakuha ito ng mataas na ranggo, ngunit sinabi ni Yu na kailangan muna nilang masubukan ang lakas nito, ngunit sumagot si Abel na mas malakas si Rio kaysa sa kanya, isang bagay na mahirap paniwalaan ng Guildmaster. Dahil sa kakulangan ng tiwala ay ipinakita ni Abel ang mga magic stone na nakuha nila mula sa mga halimaw, na halos matahimik si Yu sa pagkagulat, at ayon pa sa kanya, sapat na ang dami ng mga bato para patunayan na nakapatay sila ng mga malalakas na halimaw na may kakayahang wasakin ang isang buong bansa. Sinabi naman ni Abel na hindi na dapat sila mag-alala tungkol sa mga halimaw, dahil sa timog ng kabundukan nila ito napatumba. Nagtataka tuloy si Rio kung may espesyal na kahulugan ba ang pangalan ng bundok, at sagot ni Yu, wala pa raw sinumang tao ang matagumpay na nakakatawid sa Abyssal Mountains ng ligtas. Sinasabi ng Guildmaster na napakadelikado ng lugar na iyon, na kahit ang pinakamataas na ranggo ng mga adventurer ay hindi pumupunta kung wala talagang mabigat na dahilan. Hindi rin siya makapaniwala na sina Rio at Abel ang unang nakagawa nito sa kasaysayan, kaya agad siyang pumayag na itaas ang ranggo ni Rio nang hindi na kailangang dumaan sa pagsusulit. Sakto namang dumating ang grupo ni Abel at bigla silang pumasok sa silid, halatang emosyonal dahil inakala nila na hindi na nila siya makikitang muli. Sa ilang sandali ay pinayagan sila ng Guildmaster na magkumustahan, habang isinama naman niya si Rio sa labas para sa ilang proseso ng pagiging adventurer. Nang sumunod si Rio, hiniling ni Abel na hintayin niya ito sa mesa ng tagapangasiwa kapag natapos na siya, dahil mayroon siyang gustong ipakita sa kanya. Habang naglalakad, ipinaliwanag ni Yu na ang grupo ni Abel, ang Crimson Sword, ay isa sa pinakamalakas at pinakasikat na grupo sa kanilang lugar. Hindi naman gaanong nagulat si Rio at mas iniisip niya kung karapat-dapat ba talaga siyang maging D-rank agad, at sagot ni Yu, kilala niya ang talento ni Abel pero alam niya na hindi kayang talunin ni Abel ang isang wyvern ng mag-isa. Dahil doon, naniniwala siya na malaki ang naging ambag ni Rio sa pagkatalo ng mga halimaw, kaya nararapat lang siyang maging D-rank.
Dumating ang tagapangasiwa na dala ang gamit para sa opisyal na pagiging adventurer ni Rio, at ipinasa na ito ni Yu sa kanya dahil abala siya sa sandamakmak na papeles. Nagpakilala ang tagapangasiwa bilang si Nana at sinimulan niya ang mga pangunahing tanong para sa interview. Ipinaalam din niya kay Rio na sa loob ng 1 taon matapos siyang maging adventurer, maaari siyang tumira sa guild, pero pagkatapos noon ay kailangan na niyang humanap ng sariling tirahan. Sunod niyang ipinaliwanag ang tungkol sa kursong ibinibigay ng guild para sa mga misyon ng mga bagong adventurer, at agad namang sinabi ni Rio na gusto niyang sumali. Sinabi ni Nana na pumunta siya sa meeting hall makalipas ang 2 araw, alas 9 ng umaga, at nagulat si Rio na mayroon silang mga orasan dito. Pagkatapos ng ilang katanungan ay sinimulan ni Nana ang aktwal na proseso ng pagiging adventurer, at inutusan niya si Rio na ilagay ang kamay sa kristal na aparato. Pagkapatong ng kamay ni Rio, kinuha nito ang kanyang biometrics at inilipat ang impormasyon sa isang bakal na nasa ibabaw, na naging kanyang opisyal na guild card. Ngayon ay binati ni Nana si Rio bilang opisyal na miyembro ng guild, at pagkatapos nito ay lumabas na sila ng opisina. Maya-maya, dinala siya ni Abel para mamasyal sa bayan, at gusto raw niyang bigyan si Rio ng damit at isang magic staff bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanya. Natutuwa si Rio sa mga damit pero nagtataka siya tungkol sa magic staff, at ipinaliwanag ni Abel na kailangan ng bawat mage ang magic staff, ngunit sumagot si Rio na kaya naman niyang gumamit ng magic kahit walang gamit. Ibinunyag niya na gumagamit siya ng espada para sa malapitang laban, kaya hindi masyadong kapakipakinabang para sa kanya ang ganoong bagay. Dahil doon ay muli na namang nagulat si Abel sa sinabi niya, lalo na nang malaman niya na ang maliit niyang kutsilyo ay siya palang tinutukoy niyang espada. Sa huli ay sinabi ni Rio na mas kailangan niya ngayon ang kaalaman tungkol sa mga pangunahing tuntunin ng mundong ito. Doon niya nalaman na pareho lamang sa Earth ang takbo ng oras at araw, pati ang sistema ng pangsukat ay sistemang metro din. Dahil dito, nakakatiyak si Rio na may tao na mula sa Earth ang napadpad dito noong unang panahon at binago ang ilang sistema, kaya maraming bagay ang pamilyar sa kanya. Pagbalik ni Abel mula sa tindahan matapos niyang bayaran ang mga pinamili ni Rio, sinabi niya na hindi pa natapos ang kanyang regalo sa araw na ito. Dinala niya si Rio sa isang malaking restaurant, kung saan naghihintay ang lahat ng kanyang kaibigan mula sa guild para ipagdiwang ang kanyang ligtas na pagbalik. Nagdiwang sila ng buong gabi, at kinaumagahan, si Nana ang nag-asikaso kay Rio para ipakita kung saan muna siya titira. Dinala niya si Rio sa isang kwarto na tinitirhan ng 2 baguhang adventurer, isang binatang kayumanggi ang buhok na nagpakilalang si Nils, at isang blanding lalaki na nagngangalang Edo. Magiliw nila siyang tinanggap, at pag-alis ni Nana, agad nagkwento si Nils kung gaano niya nagugustuhan ang tagapangasiwa. Tinukso naman siya ni Edo na tigilan na ang paghangad sa babaeng hindi niya kalebel, at nakipagkwentuhan kay Rio tungkol sa kanilang buhay sa guild bilang adventurer. Maya-maya, bumalik si Nana kasama ang isa pang bagong adventurer na kabadong nagpakilalang si Amon, at hindi nagtagal, naging komportable ang apat at nagsimulang maging magkaibigan. Nang lumipas ang ilang araw, natapos ni Rio at Amon ang kanilang misyon tungkol sa paggalugad ng piitan, at sinabi ng kanilang guro na magsisimula na sila sa unang level ng kanilang misyon mamayang hapon. Halatang kinakabahan si Amon, pero pinapakalma siya ni Rio, sinabing mapapagod lang siya kung sobra siyang nababahala bago pa sila makarating sa piitan. Nang tanungin sila ng kanilang guro kung mayroon pa silang mga katanungan, nagtanong si Rio kung posible ba silang lumipat sa mga palapag na natapos na nila dati. Ngayon ay nagulat ang kanilang guro dahil karaniwan sa mga veterano lang niya nalalaman ang mga tungkol doon, at ipinaliwanag ni Rio na may mga dungeon sa timog na may sistema sa mabilisang paglipat sa mga checkpoint, pero walang ganoon sa mga piitan ng Lun. Pagkatapos doon ay dinala sila ng kanilang guro sa piitan na nasa gitna mismo ng syudad, at ikinwento niya na itinayo ang syudad sa paligid ng piitan, at tuwing ilang taon ay biglang dumarami ang mga halimaw na minsan ay umaabot pa sa ibabaw. Sa kabutihang palad, protektado ng matataas na pader ang mga tao mula sa mga halimaw, at tinitiyak din niya na walang panganib ng malalakas na mga halimaw sa kasalukuyan. Nang makarating sila sa unang palapag ng piitan, isang ligtas na lugar na walang halimaw, at sinabi ng kanilang guro na malaya silang gumalaw pero kailangan nilang manatiling malapit sa entrada. Ngayon ay magkasama si Rio at Amon, at hindi nagtagal ay naramdaman ni Rio ang papalapit na halimaw, at sinabihan niya si Amon na ihanda ang kanyang espada at patayin ito habang siya ang haharap. Nang lumipas ang ilang segundo, lumabas ang isang higanteng tipaklong, na agad na nakilala ni Rio mula sa librong nabasa niya. Inutusan niya si Amon na tirahin ang leeg ng halimaw habang ginagamit niya ang kanyang ice magic para pigilan ito.
Sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Rio ay madali niyang napigilan ang halimaw sa lupa, at madaling naputol ni Amon ang leeg nito na ang kanyang unang panalo. Dahil doon ay labis siyang natuwa, at kinuha naman ni Rio ang Magic Stone bilang unang tropeyo nila. Matapos ang kanilang pagsusulit, kumain sila kasama ang kanilang mga kaibigan na gustong ipagdiwang ang unang misyon ng dalawa, namangha ang mga ito na nakalaban nila ang isang higanteng tipaklong, ngunit sinabi ni Amon na siya lang ang tumapos at si Rio ang gumawa ng malaking parte ng trabaho. Isiniwalat din niya na gusto niyang bumalik sa piitan sa susunod na araw, ngunit nag-aalala siyang pumasok ng mag-isa. Gayunpaman, nag-alok si Rio na sumama dahil gusto niyang mas kilalanin ang piitan, at nag-aalala siya matapos silang makasalubong ng halimaw sa unang palapag, kahit sinabi ng kanilang guro na dapat ay walang halimaw roon. Idinagdag naman ni Edo na may balita raw na lumilitaw na ang mga langgam sa una at ikalawang palapag, kaya nagtataka ang mga lalaki kung ano ang dahilan. Sakto namang dumating si Abel, at ipinaliwanag ang rason kung bakit umaakyat ang mga langgam ay dahil kaya nilang maghukay pataas. Nagulat ang mga lalaki nang malaman nila na ang pinakasikat na adventurer ang nasa harap nila, at si Rio lang ang normal na nakikipag-usap, at nagbiro pa si Abel na bantayan daw nila si Rio dahil kulang ito sa kaalaman. Bigla namang tumayo si Nils at nagpakilala, at sinabing humahanga siya kay Abel at nais niyang maging tanyag na adventurer balang araw. Pagkatapos ay humiling siyang makipagkamay at pumayag si Abel, sabay payo na magpursige pero unahin ang kaligtasan, at nang tinanong siya ni Rio kung bakit nandoon pa si Abel ng ganoong oras ay sumagot siya na kakauwi lang niya mula sa misyon. Pagdating ng kanyang mga kasama, sinermonan siya ng mga babae dahil pumunta siya sa ibang dormitoryo sa halip na mag-report sa Guildmaster. Sinabi ni Abel na mayroon lang siyang tinutulungang mga baguhang adventurer, pero inutusan ni Lynn si Warren, ang malaking miyembro ng kanilang party, na buhatin si Abel pauwi. Pagkatapos ay inakay siya ni Warren habang umiiyak si Abel na parang bata, at pag-alis nila, nakatingin si Lynn kay Rio na parang naiinggit. Kinabahan si Rio at tinanong kung ano ang kailangan niya, pero pinapakalma siya ni Leia at humingi ng paumanhin. Habang papalayo ang kanilang grupo, namangha sina Edo at Nils, pero hindi maintindihan ni Rio kung ano ang gusto nila sa grupong iyon na puro kalokohan. Samantala, pinagalitan ni Leia si Lynn dahil hindi maganda ang pagtitig nito kay Rio, pero sagot ni Lynn ay nagtataka lang siya dahil lagi raw pinupuri ni Abel ang magic ni Rio. Aminado si Leia na nagtataka rin siya, at sinabi naman ni Abel na malapit na nilang makita ang tunay na kakayahan ni Rio. Sa sumunod na araw, bumalik sina Rio at Amon sa piitan at nakalaban ang ilang halimaw na aso, at pinigilan ni Rio na makakilos ang mga ito gamit ang ice magic, habang ipinakita ni Amon ang galing niya sa espada at nakapagpabagsak pa ng ilan. Habang nagpapahinga, sinabi ni Rio na kahawig ng kay Abel ang estilo ng pakikipaglaban ni Amon. Ipinaliwanag ni Amon na ang nagturo sa kanya ay si Kiro, isang matanda na galing sa malaking paaralan ng espada sa kabisera. Naisip ni Rio na doon din siguro nag-aral si Abel, at nakita niya ang potensyal ni Amon na maging napakalakas na mandirigma. Dahil doon ay namangha si Amon sa kaalaman ni Rio tungkol sa espada kahit isa itong mage, at sinabi ni Rio na may kaibigan siyang nagtuturo sa kanya noon, pero sariling estilo na niya ang ginagamit niya ngayon. Napansin ni Rio na nakakapagod ang estilo ni Amon pero ligtas, at kailangan lang niyang palakasin ang kanyang katawan. Ikinwento rin niya na tuwing umaga, palaging ginagawa ni Abel ang pag-practice ng kanyang espada habang naglalakbay sila, patunay na kahit ang pinakamagagaling ay nagsusumikap pa rin. Dahil doon ay lalong namangha si Amon at nagpa siya na magpursige, at natuwa naman si Rio sa sagot niya. Kinabukasan, bumisita si Rio sa silid-aklatan, at napagtanto niya na mas malaki ito kaysa sa inaasahan niya. Hiniling ni Rio sa tagapangasiwa na ituro kung saan makikita ang seksyon tungkol sa mga mahika, at agad naman siyang dinala nito sa lugar kung saan nakalagay ang mga libro para sa mga baguhang katulad niya. Ngunit dahil napakaraming pagpipilian, naguguluhan at sumakit ang ulo ni Rio, kaya naisipan niyang lumabas para magpahinga. Habang nagpapalamig siya ay biglang dumilim ang buong syudad dahil biglang nagkaroon ng eclipse, ngunit tumingin si Rio nang walang proteksyon sa kanyang mata, at maari siyang mabulag dahil doon. Nang lumipas ang ilang minuto, napansin niya na parang may kakaiba, dahil biglang naglaho ang lahat ng tao sa kanyang paligid at pati ang hangin ay mukhang nag-iba. Sa gitna ng katahimikan, bigla niyang naramdaman ang isang pag-atake mula sa kanyang likuran, at mabilis siyang nakagalaw at nakagawa ng pader na gawa sa yelo para pigilan ang malakas na apoy. Ngayon ay nagulat siya kung sino ang umatake, at doon niya nakita ang isang sexy at nakakatakot na demonyong babae ang paparating, na parang karakter na bagong lumabas mula sa ibang anime.
Tuwang-tuwa ang demonyong babae na may nakita siyang isang tao sa kanyang teritoryo, at mukhang gusto lang niyang paglaruan si Rio bago niya talunin. Ngayon ay napagtanto ni Rio na isang demonyo ang makakalaban niya, at mukhang ito ang pinakamalakas na nilalang na nakaharap niya mula nang mapunta siya sa mundong ito. Gusto sana niyang tumakas, pero ramdam niyang hindi siya makakaalis sa kakaibang espasyong ito kahit anong gawin niya, kaya napilitan siyang lumaban. Ngayon ay agad siyang lumikha ng isang dosenang ice wall bago pa umatake ang demonyong babae, at nasalo nito ang napakalakas na firestorm. Nagpalit agad ng estratehiya ang demonyong babae at pinakawalan ang isang invisible wind bullet na bumasag sa mga yelo ni Rio, ngunit nasalo naman ito ng kanyang baluti. Hindi makapaniwala ang demonyo kung paano napigilan iyon ng isang damit na gawa sa tao, hanggang mapansin niya na suot ni Rio ang baluti ng Fairy King. Ngayon ay naisip niya na malakas na mage ang kanyang kaharap para magkaroon ng ganoong gamit, kaya't nagdesisyon ang demonyo na gumamit ng espada sa halip na mahika. Hinugot din ni Rio ang kanyang espada at nasalo ang atake, at patuloy siyang sumasalag habang umaatake ang demonyo na mas mabilis at mas agresibo. Gayunpaman, muntik nang tamaan ang kanyang mukha kung hindi lang siya nakaiwas, at gumanti siya ng atake gamit ang napakaraming ice magic, pero mabilis lang itong naiwasan ng demonyo. Sa kabila nito ay hindi niya napapansin na unti-unting nagtatapos ang solar eclipse habang nagsasayang siya ng oras sa paglalaro. Sa ilang sandali ay napansin ni Rio na gumagamit ng wind magic ang demonyo para bumilis at tumalon ito para tapusin si Rio, ngunit agad niya itong nasalo ng hindi nahihirapan dahil kahit mabilis ito, hindi pa rin kasing tindi ng mga atake ng Headless Knight na nagturo sa kanya. Ngayon ay napamangha ang demonyo at nagtanong kung sino ba talaga si Rio, at bakit suot niya ang baluti at espada ng Fairy King, at nang sinubukan niyang tirahin si Rio ng fireball ay agad itong nabura ng kanyang ice magic. Ngayon ay nagalit ang demonyo at nagpasya na tapusin siya bago pa lumala ang laban, kaya't sunod-sunod ang malalakas niyang atake, ngunit kampanteng napipigilan ni Rio ang kanyang bawat hampas. Nakita ni Rio ang pagkakataon para gumanti, at dahil sa kanyang ginawang atake ay napaatras at nataranta ang demonyo, ngunit nang mapagtanto niya na ito na ang hinihintay niyang sandali ay pinakawalan niya ang sunod-sunod na ice shards. Binalot ng demonyo ang kanyang sarili ng nagliliyab na apoy para pigilan ang lahat, at nang lumakas pa ang mga atake ay gumawa siya ng pader para protektahan ang kanyang sarili. Gayunpaman ay binago ni Rio ang kanyang mahika, gumamit siya ng high-pressure water jets na kayang wasakin ang mga bato at makasakit sa demonyo. Nagulat ang demonyo nang makita niya na nasasaktan siya sa kanyang mga atake, ngunit maswerte lang siya dahil basta lang sumusugod si Rio nang walang tinitingnan dahil sa kapal ng usok. Nang nagpasya si Rio na tapusin na ang demonyo, agad siyang tumalon patungo kay Rio para pigilan ang kanyang atake. Habang nagbabanggaan sila sa ere, napansin ni Rio na ang mga sugat ng demonyong babae ay mabilis na naghihilom. Sa sandaling napatigil si Rio sa pagkabigla, doon sinamantala ng demonyo ang pagkakataon, tinamaan niya si Rio ng malakas at tumilapon ito papasok sa isang gusali. Bago pa man niya mailabas ang kanyang napakalakas na atake para tapusin si Rio, napansin niya na may mga patak ng tubig na bumabagsak mula sa langit. Ngayon ay nagsimula siyang magtaka, pero mas nagulat ang demonyo nang tinamaan siya ng isang patak at napasigaw siya sa sobrang sakit, dahil napagtanto niya na mas mainit pa ito sa kumukulong tubig. Mabilis niyang binalot ng bato ang kanyang buong katawan para protektahan ang sarili habang hinihintay na huminto ang nagbabagang ulan. Kasabay nito ay muling bumangon si Rio, ngunit bigla na lang nagpakawala ang demonyong babae ng matinding apoy na sumabog sa paligid. Pagkatapos ay naglakad siya palapit kay Rio nang may pagbabanta, ngunit halos tapos na ang eclipse at nang tamaan ng sikat ng araw ang kanyang espada ay naging pulbos ito at nawala. Sinabi ng demonyong babae na hindi pa natatapos ang kanilang laban ngayon, at sinagot siya ni Rio na umalis na lang siya. Hindi siya naapektuhan sa pagiging suplado nito at ipinakilala pa ang sarili bilang Nor, habang tinatanong ang pangalan ni Rio. Sinabi naman ni Rio ang pangalan niya, kahit malinaw niyang ipinakita na ayaw niyang makipag-ugnayan sa isang demonyo. Dahil doon ay nagulat si Nor na alam ni Rio ang tungkol sa mga demonyo, at napaisip siya na dapat ay sineryoso niya ang pagpatay sa kanya sa halip na maglibang sa laban. Bago siya umalis, sinabi niyang maglalaban silang muli, pero posible raw na may iba pang demonyo na makasalubong si Rio. Sinabihan niya itong huwag magpapapatay sa iba dahil mas malakas na siya sa susunod, at siya mismo ang tatapos sa kanya. Dahil doon ay nagulat si Rio sa sinabi niya, pero natapos ang eclipse at nagbalik ang lahat sa normal na parang walang labanang naganap. Sa kabila nito ay biglang nakaramdam ng kakaiba si Rio, kaya nagpasya siyang bumili muna ng ilang libro at magpahinga,
at dumaan muna siya sa bangko para mag-withdraw mula sa perang nakuha niya sa pagbenta ng mga magic stones. Pagdaan niya sa kanyang dormitoryo, napansin niya na wala ang mga kaibigan niya, ngunit paglabas niya ay nadatnan niya ang mga ito na inaapi ng ilang adventurer. Tinawag ni Nils at Edo si Dan at ang mga tauhan nito na duwag dahil inatake sila habang sugatan, ngunit sagot ng leader na pwede rin mangyari iyon sa piitan kapag naunahan sila ng mga halimaw at mamatay sila. Gayunpaman, bigla na lang nawalan ng malay ang mga kasamahan ni Dan nang atakihin sila ni Ryo mula sa likod. Sinabi niya kay Dan na tama ang sinabi nito, at buti sana kung naririnig niya rin ang sarili niyang payo. Ngayong bumagsak na ang mga kasama niya ay tinanong niya si Dan kung tatakbo ba ito, ngunit mabilis siyang sumugod para suntukin si Ryo. Iniwasan lang siya ni Ryo at tinamaan ang kanyang tiyan gamit ang dulo ng espada, dahilan para isukan nito ang kinain niya noong umaga. Pagkatapos ay nilapitan niya ang kanyang mga kaibigan para pagalingin, at sinabihan na dapat ay mas palakasin nila ang kanilang katawan para walang sino mang maglakas loob na umatake sa kanila, pero bago iyon ay sinabi niya na kailangan muna nilang magpahinga. Pumunta sila sa public bath kung saan pinagaling ni Edo ang mga sugat ni Ryo mula sa wind bullet. Nagtataka ang lahat kung sino ang nakasugat kay Ryo kahit napakalakas niya, pero nagpasya si Ryo na huwag munang pag-usapan ang tungkol sa demonyo, dahil para sa kanya ay mas mahalaga ang magpahinga muna. Hindi nagtagal ay nagsimula nang bumaba sina Amon sa piitan bilang isang team, at habang nakikipaglaban kina Amon at Nils ang mga goblin, nananatili si Edo sa kanilang likuran para sumuporta at gamutin ang sinumang nasugatan. Habang kinukuha ni Nils ang mga magic stone mula sa mga napatay na goblin at ginagamot ni Edo si Amon, napag-usapan nila kung gaano kapanganib ang naging kalaban nila. Sinabi ni Nils na dapat na silang umatras dahil masyadong delikado kung dederecho pa sila, at sumang-ayon si Edo dahil hindi naman dapat lumalabas ang mga goblin sa ikaapat na palapag ng piitan. Si Amon naman ay gusto pang makakuha ng mga magic stone para kumita pa ng pera, pero naalala ni Nils ang bilin ni Abel na huwag kailanman isugal ang kanilang buhay para sa hindi ganoong kahalagang bagay. Sa huli ay bumalik sila sa ibabaw, na siyang pinakamagandang desisyon nila, dahil ilang palapag lang sa ibaba, may grupo ng adventurer ang napaslang ng isang napakalaki at makapangyarihang halimaw. Samantala, iniisip ni Ryo kung gaano kagaling ang mahika ni Nor, na kahit nakasabay naman siya sa bilis ng paggamit ng spell, at nagdesisyon siya na palakasin pa ang kanyang kakayahan at bawasan ang kanyang kahinaan. Naalala niya na hindi niya nakayanan ang bilis ng galaw ni Nor, at naiinggit siya sa wind magic nito, pero dahil hindi naman niya iyon kayang gamitin ay nagpasya siyang tigilan ang pagkainggit at gumawa ng sarili niyang paraan. Upang bumilis ang kanyang galaw, naisip niya na gamitin ang water jet para itulak ang kanyang sarili dahil nagawa na niya ito sa ilalim ng tubig, pero hindi niya alam kung magiging epektibo ito sa lupa. Lumikha siya ng daan na gawa sa yelo sa harap niya, at pagkatapos ay naglabas siya ng daan-daang maliliit na water jet sa kanyang likod para itulak siya, ngunit ang bilis lang niya ay parang matandang tumawid sa kalsada. Pagkatapos noon ay pumunta siya sa silid-aklatan para pag-aralan ang tungkol sa mga demonyo at mahika, at sakto namang nandoon din si Lin, ang mahinang mage mula sa grupo ni Abel. Naghahanap siya ng record tungkol sa isang spell na kayang gumawa ng malalaking ice wall na kayang pumatay ng mga golem, at nang wala siyang makita ay natuwa naman ito, dahil gusto niyang maniwala na isang manloloko si Ryo at naloko lang nito si Abel. Para sa kanya, tanging pinakamalakas na salamangkero lang sa buong kontinente ang makakagamit ng ganoong kalakas na mahika. Habang ibinabalik niya ang libro, nakita niya ang elf na babae na si Sera, nagkamustahan sila at nag-usap ng ilang sandali bago nagpaalam si Sera para bumalik sa grupo niya. Sa kabilang banda, nakabalik na sina Amon sa guild, at si Nils ay nagsimulang magsalita na parang baliw nang makita ang tagapangasiwa na si Nana. Binatukan siya ni Edo at iniulat kay Nana na nakatagpo sila ng mga goblin sa ikalimang palapag, isang bagay na hindi dapat nangyayari, kaya nagmadali silang bumalik para iulat ito. Kinumpirma ni Nana ang mga magic stone at dali-daling pumunta kay Guildmaster Yu para iulat ang insidente, at nagpasalamat sa kanila sa mahalagang impormasyon. Pagdating doon ay nababahala si Yu dahil ang mga goblin ay dapat nasa lampas pa ng ikasampung palapag. Ngayon ay napagtanto niya na mas malaki itong problema, at inutusan si Nana na ipadala ang lahat ng mga malalakas na adventurer. Sinabi ni Nana na dalawa lang ang malalakas na grupo ang nasa lungsod ngayon, ang Crimson Sword ni Abel at ang White Army. Pagdating ni Abel at ng kanyang grupo sa opisina ni Yu, halatang hindi siya masaya na kailangan niyang makipagtrabaho kasama ang White Brigade, dahil hindi niya gusto ang kanilang leader. Pinagsabihan siya ng mga babae na tigilan na ang pagiging duwag, at sa huli ay kumalma rin siya bago pumasok sa opisina.
Nandoon na si Phelps, ang leader ng White Brigade, at nahihirapan si Abel na huwag magpakita ng inis pagdating niya. Nang nakaupo na silang dalawa, ipinaliwanag ni Yu na may nakita silang mga goblin sa ikalimang palapag ng piitan, at siguradong totoo ang impormasyong ito. Sinabi ni Yu na kailangang pumasok sa piitan ang grupo ng Crimson Sword at White Brigade, para magsagawa ng investigasyon at hanapin ang anumang palatandaan ng monster outbreak. Ayon sa kanya, ang huling outbreak ay 10 taon na ang nakalipas, at kahit medyo maaga pa, posible na muling mangyari ito. Nag-alok siya ng paunang bayad na 100 gold coin at karagdagang 200 gold coin kapag natapos ang misyon, ngunit nagtanong si Abel kung investigasyon lang ba ang dapat nilang gawin. Agad namang tumango si Yu, at nagtanong naman si Phelps kung ano ang gagawin nila kung nagsimula na ang outbreak. Sagot ng kanilang guildmaster, dapat silang bumalik agad dahil isasara nila ang paligid ng piitan at hihingi ng tulong sa mga kabalyero para harapin ang mga halimaw. Ipinaalam na rin daw niya ito sa kanilang emperador at sa mga mandirigma ng kaharian, para makapaghanda sila kung totoo nga na outbreak ang nagaganap. Nang tinanong niya ang dalawang grupo kung tatanggapin nila ang binigay niyang misyon ay agad silang pumayag, at sa mga sumunod na araw, naghanda si Rio upang pumunta sa silid-aklatan bago pa magising ang kanyang mga kaibigan. Sinabi niya na balak niyang mag-aral tungkol sa mas advanced na mahika, at alam niyang may mga ganoong libro sa Northern Library. Agad namang kinumpirma ni Edo na tama siya, at mga B-rank pataas lang na adventurers ang pwedeng pumasok doon, at idinagdag naman ni Amon na may mga chismis na may nakaimbak ding mga forbidden books sa loob ng library. Dahil doon ay naging interesado si Rio, ngunit sinabi ni Edo na kailangan muna niyang maging B-rank adventurer para mabasa ang mga iyon. Binigyan siya ng masayang pamamaalam ng kanyang mga kaibigan habang naghahanda sila para sa panibagong misyon, at pagdating ni Rio sa Northern Library, agad niyang nagustuhan ang kapaligiran ng lugar. Pagkapasok niya roon ay agad siyang naghanap ng mga librong kailangan niya, at inisip niya na baka magulat ang mga tao kung hihingi siya ng mga libro tungkol sa mga demonyo. Ngunit pag-akyat niya sa unang palapag, nakita niya roon ang babaeng elf na si Sarah at agad siyang nabighani dito. Sa kabilang banda, nakarating na si Yu kasama ang dalawang high-rank party sa pasukan ng piitan, ngunit nang sinubukan na nilang buksan ang pinto ay pinigilan sila ni Abel dahil may kutob siya na mayroong mali. Pagkatapos ay inutusan niya si Lin na gamitin ang kanyang mahika para tignan ang unang palapag, at natuklasan nito na may daan-daang halimaw na nag-aabang sa mismong harapan ng gate. Nang marinig iyon ay nataranta ang lahat, dahil malinaw itong patunay na nagsimula na ang monster outbreak. Ngayon ay agad nagbigay ng utos si Yu na umatras sila at ipaalam ang balita sa mga kabalyero at ibang guild, at pagdating sa guild, nakita ni Nils ang anunsyong sarado ang piitan, at inakala nilang ito'y dahil sa mga goblin archer na nakita nila. Ngunit biglang dumating ang isang lalaking adventurer, dala ang balitang nagsimula na ang monster outbreak, at ipinapatawag ang lahat ng adventurers para umakyat sa mga pader sa paligid ng piitan para pigilan ang paglabas ng mga halimaw. Samantala, nagtinginan pa rin si Rio habang nangyayari ang lahat, hanggang sabihin ng dalaga na muli silang nagkita. Nagpakilala sila sa isa't isa, at tinanong ni Sarah kung mayroon ba siyang hinahanap na espesyal. Halos masabi na ni Rio na tungkol sa mga demonyo ang hinahanap niya, pero agad niya itong itinago at sinabi na gusto niyang pag-aralan ang mahika para lumikha ng golem. Humanga si Sarah sa kanyang ambisyon dahil hindi madaling gumawa ng golem, ngunit ipinaliwanag niya na walang partikular na librong nakatuon sa paggawa nito. Gayunpaman, inanyayahan niya si Rio na sumunod sa kanya dahil alam niya kung aling mga libro ang makatutulong ng husto, dahil halos kabisado na raw niya ang buong silid-aklatan. Habang naglalakad sila, napunta ang usapan sa mga libro at sa mga adventurer, at ibinunyag ni Sarah na siya ang nag-iisang miyembro ng isang B-rank adventurer party na tinatawag na Wind. Nabanggit ni Rio na may nagsabi sa kanya na iisang elf lang ang nasa lungsod, at ipinaliwanag ni Sarah na bihirang makihalubilo ang mga elf sa tao, maliban sa kanya dahil kakaiba siya. Sa kabilang banda, nakarating na ang lahat ng adventurer sa mga pader ng piitan, at hindi nagtagal, nabasag ng mga halimaw ang mabigat na gate. Inutusan ni Yu ang lahat na umatake gamit ang magic at palaso, at nagsimula ang mabangis na labanan laban sa hukbo ng mga goblin. Sa ilang sandali ay dumating din ang mga kabalyero para tumulong, at kahit mukhang kontrolado ang sitwasyon, hindi mapakali si Yu dahil mas marami ang halimaw ngayon kaysa noong nakaraang outbreak. Sa gitna ng labanan ay naubusan na ng palaso ang grupo ni Abel, ngunit dumating si Nils na may dalang napakaraming mga palaso at mensahe mula kay Yu, na ang grupo nila ang dapat pumatay sa boss monster matapos ang unang pagsalakay ng mga halimaw.
Hindi nagtagal, halos lahat ng goblin ay napatumba na nila, kaya iniutos ni Yu kina Abel at Phelps na pangunahan ang susunod na pag-atake. Tumalon sila mula sa pader, at ginamit ni Lin ang wind magic para pabagalin ang kanilang pagbaba, at mabilis nilang nilinis ang natitirang mga goblin at nagtungo sa pintuan upang hintayin ang paglabas ng boss. Lumabas ang isang goblin general at inakala nilang matatapos na ang lahat kapag napatay nila ito, ngunit sumunod pang lumabas ang dalawa pang general, at napagtanto ni Abel na isang goblin king ang kanilang haharapin. Sinabi niya na kailangan nilang patumbahin ang tatlong goblin general, dahil lalakas ang mga ito kapag dumating ang goblin king. Ngayon ay nagpasya si Abel na siya at si Phelps ang lalaban sa tig-iisang general, habang si Lin at Leia ang bahala sa isa pa. Nagsimula ang sagupaan at nabalian ni Abel ng mga braso ang kanyang kalaban, at bigla niyang nakita ang Goblin King na papalabas sa entrada, kaya sumigaw siya sa lahat na dumapa. Sa sumunod na sandali, may malakas na wind slash na lumabas mula sa piitan at sabay-sabay na pumatay sa tatlong Goblin General. Nagulat ang lahat sa lakas at bangis ng Goblin King, ngunit alam ni Abel at Phelps na sila lamang ang may kakayahan na harapin ito. Dahil doon ay nagtulungan ang dalawa para umatake, pero hindi bumaon ang kanilang sandata sa matibay nitong baluti. Gayunpaman ay biglang umatake si Abel ng diretso, gamit ang kanyang kakayahan para mag-anyong multo upang makaiwas sa atake. Paglapit niya, ginamit niya ang combat skill para saksakin ang puso ng halimaw, pero hindi niya ito natapos. Ngayon ay tinangka siyang atakihin ng Goblin King, ngunit inutusan niya si Lin na tapusin ang kanilang kalaban habang naglaho siyang muli, at tumama ang wind spears ni Lin at tinamaan ang Goblin King na tuluyang bumagsak. Napabuntong hininga ang lahat nang makita nila na nanalo na sila, ngunit hindi nila alam na mas matinding panganib pa ang nag-aabang sa loob ng piitan. Sa kalaunan, pagbalik ni Rio sa guild, napansin niya na sobrang taas ng energy ng lahat, habang si Yu naman ay halos mahimatay sa dami ng mga papeles. Nakasimangot ito sa kanyang opisina, dahil kailangan niyang ipaalam sa lokal na Panginoon at sa Knight Commander ang tungkol sa monster outbreak. Ngayon ay kailangan niyang bayaran ang lahat ng adventurers na lumahok sa labanan, suriin ang performance ng bawat isa, ipadala ang mga gastusin sa Royal Capital para humingi ng pondo, at planuhin ang pagkukumpuni ng mga nasirang pasilidad habang ginagawa pa rin ang kanyang normal na trabaho. Ang kanyang tanging ginhawa lang ay isang buwang pagsasara ng piitan, pero alam niya na may ibang problema itong idinudulot. Samantala, nalaman ni Rio mula sa mga kaibigan niya na nagkaroon nga ng monster outbreak sa piitan, at nalutas ito dahil sa dalawang pinakamalakas na party. Ngayon ay alam na niya kung bakit masaya ang buong guild, at sang-ayon si Rio na karapat-dapat naman iyong ipagdiwang, at agad namang nagkwento si Nils tungkol sa galing ni Abel at kung paano niya hinarap ang Goblin King. Idinagdag naman ni Edo na si Lin ang tumapos sa halimaw gamit ang Bullet Rain, ang pinakamataas na uri ng wind magic. Sinabi naman ni Amon, kahit ang Bullet Rain ay naiiwasan ni Abel nang hindi man lang gumagalaw, at nagtataka siya kung paano iyon nangyari. Pagdating ni Abel, ipinaliwanag nito na ginamit niya ang sword skill na Perfect Shadow, na nagbibigay daan para makaiwas sa lahat ng mga pag-atake. Agad namang humanga sina Nils at ang iba pa, at pinuri rin sila ni Abel sa kanilang naging tulong, at sa gilid naman ay iniisip ni Rio kung gaano kagaling ang gumawa ng skill na Perfect Shadow. Maya-maya, dumating sina Lin at Leia na hinahanap si Abel, at sinabi nila na alam nilang kasama ito ni Rio. Ramdam ni Rio ang kakaibang tensyon sa likod ng matatamis nilang boses, ngunit bigla siyang tinanong ni Lin kung totoo bang kaya niyang gumawa ng ice wall. Tumango si Rio at sinabing kaya niyang gumawa ng ice cube na may 40 metrong haba, bagay na ikinagulat ni Lin, at ipinaliwanag ni Rio na mahirap pag-aralan ang kasanayang iyon pero nagawa niya pa rin. Tinanong siya ni Lin kung totoong spell ba iyon, pero hindi alam ni Rio kung ano ang kanyang ibig sabihin. Sinabi ni Lin na karaniwang gumagamit sila ng magic sa pamamagitan ng incantation, pero sinabi ni Rio na personal na pamamaraan lang iyon. Hindi ito naintindihan ni Lin, ngunit bago pa siya makapagtanong ulit ay tinawag si Rio ni Nils at sinabing lumamig na ang pagkain, kaya agad itong nagmadaling pumunta sa food counter. Naguguluhan si Lin at ipinaliwanag ni Abel na para kay Rio, ginagamit lang ang incantation dahil magandang pakinggan, ngunit kayang gumamit ng mahika ni Rio kahit wala nito, at para kay Lin ay iyon na ang nakakagulat na narinig niya. Makaraan ang ilang araw, kaunti na lamang ang trabaho sa guild, kaya't nakatingin lang sina Nils at ang kaibigan niya sa bakanteng pisara dahil naunahan sila sa mga misyon. Dumating si Rio at nalaman niya na nahihirapang makahanap ng trabaho ang lahat simula ng pansamantalang isinara ang piitan. Tinanong siya ng dalawa kung naghahanap rin ba siya ng trabaho,
pero sagot ni Rio ay bibili lang siya ng magic copper para sa kanyang ginawang eksperimento. Gayunpaman ay nagulat ang dalawa dahil napakamahal ng magic core, pero alam naman nila na sobrang yaman ni Rio at madali lang iyon para sa kanya, samantalang sila ay nahihirapang makahanap ng kahit anong trabaho. Dahil ayaw niyang nahihirapan ang mga kaibigan niya, nagdesisyon si Rio na tulungan sila, kaya tinalok niya sila na kunin bilang mga kasama sa pagmimina ng mga magic copper. Sinabi ni Niels kay Rio na may isang abandonadong minahan malapit sa lungsod, at natuwa si Rio nang malaman ito. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na bibigyan niya sila ng 4 na gintong barya bawat isa para lang tanggapin ang trabaho, at bibilhin niya ang bawat piraso ng tanso sa halagang 25 gintong barya, ngunit ang tanging kondisyon niya ay dapat silang makauwi ng ligtas. Labis na natuwa ang mga bata dahil hindi sila kikita ng ganoon kalaki sa loob ng 1 taon sa karaniwang trabaho. Tinanong nila kung sigurado siyang mababayaran niya iyon, at sumagot si Rio na mas mura pa rin ito kumpara sa presyo ng mga magic copper sa merkado. Ngayon ay masaya silang nagtungo sa kanilang trabaho at bumalik si Rio sa kanyang silid, ngunit biglang narinig niya ang nakakabahalang mga tinig sa kalye. Nakita niya ang isang grupo ng mga kabalyero na sinusubukang dalhin ang isang babae, habang may isang adventurer na pilit silang pinigilan. Pinanood ni Rio ang tensyon habang hinila ng mga kabalyero ang babae, at sinubukan ng adventurer na palayain siya, ngunit naiinis ang isa sa mga kabalyero at hinugot ang kanyang espada upang turuan ang adventurer ng leksyon. Ngunit bago pa niya ito matamaan, nadulas siya at nahulog kahit wala namang nakakadulas sa paligid. Tinanong niya ang adventurer kung ano ang ginawa nito, at sumagot ang lalaki na siguro ang mga kasama niya ang umatake sa kanya. Ngayon ay lalo pang nagalit ang kabalyero, ngunit muli itong bumagsak habang sinusubukan niyang bumangon, at biglang dumating si Phelps at sinabihan ang mga kabalyero na umatras kung ayaw nilang maparusahan. Nagulat ang mga kabalyero kung paano nagawa ng isang adventurer na makipagsalita sa kanila sa ganitong tono, at ipinaliwanag ni Phelps na hindi lang siya isang simpleng adventurer kundi isang maharlika mula sa pamilyang Heinlein. Napansin ng isa sa mga kabalyero na ito ang parehong pamilya kung saan nagmula ang dating commander ng Royal Knights, at sinabi ni Phelps na ang tinutukoy nila ay ang kanyang ama. Sinabihan niya ang mga kabalyero na itigil ang paglapastangan sa dangal ng mga kabalyero, at agad silang tumakbo palayo, at pinuri ni Phelps ang adventurer sa kanyang tapang at hiniling na samahan niya ang babae pabalik sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos nilang umalis ay tumingin siya sa bintana at bumati kay Rio, at ipinakilala ni Phelps ang kanyang sarili bilang leader ng White Brigade, at sinabi na narinig niya ang lahat tungkol sa kahangahangang magic ni Rio. Nataranta si Rio dahil inakala niya na napansin ni Phelps ang paggamit niya ng mahika para madulas ang kabalyero, ngunit nilinaw niya na ang tinutukoy lang niya ay ang sinabi ni Abel. Habang nagsisimula silang mag-usap, dumating ang sekretarya ni Phelps upang kausapin siya, at agad na naramdaman ni Rio na parehong malakas ang dalawa. Pagkatapos nito, naghapunan siya ng mag-isa at sumama si Abel sa kanya. Napansin ni Abel na bihira siyang makita na mag-isa, at sinabi rin ni Rio ang parehas na bagay tungkol sa kanya. Gayunpaman, nagpasya si Abel na ibahagi ang isang lihim kay Rio dahil maaari niyang kailanganin ang tulong nito, at hindi naglaon ay nagpunta sila sa sentro ng lungsod. Pagdating doon, ibinahagi ni Abel na kaibigan niya ang kapitan ng mga kabalyero at hiningi sa kanya na ibalik ang mga mapang abusong kabalyero na tumakas para maglibang. Naiintindihan na ni Rio ang sitwasyon, ngunit biglang napansin niya ang ilang mga misteryosong adventurer na may maskara. Pagkatapos ay ipinakita niya ito kay Abel, at sinabi niya na hindi niya sila kilala, at ipinaliwanag ni Abel na maraming mga adventurer ang dumating dahil sa piitan, ngunit sinabi ni Rio na sarado naman ang piitan sa ngayon. Napansin din sila ng mga adventurer kaya agad nilang sinubukan na dalhin sila sa isang bitag, at sumunod sina Rio at Abel, ngunit nang sinubukan ng mga tulisan na atakihin sila ay agad silang pinatumba gamit ang mabibigat na ice stones.